dito sa Macau, pag sinara ko na yung pinto, doon na nagbabalik tanaw lahat ng alaala. Ang sarap alalahanin ng mga pagkakataon sa ating buhay na nagsasayaw ka in the rain. Okay? Minsan, ang pagsubok na ating pinagdadaanan ay nadodraw tayo dito na mag-complain. Okay? Tingnan po natin ito isa-isa. Isaiah chapter 43 verse 18, sabay-sabay nga po tayo sa red letters lang. 1, 2, 3, go! Forget the former things. Do not dwell on the past. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, forget the former things. Naiintindihan nyo po ba yung naiintindihan nyo po ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Maybe this is the very message of the Lord to each of every one of us. Sometimes we are hard, napakahirap nating mag-smile. Napakahirap nating tanawin ang ganda ng kinabukasan. Napakahirap nating makita ang ningning ng kinabukasan because you always dwell in the past. Sabihin mo sa katabi mo, nakalipas na yon. Gano'n man kapogi yun, nakalipas na yon. Gano'n man kaganda yon, nakalipas na yon. I'm not referring only for boyfriend or girlfriend. Okay? Lahat ng mga nangyari sa ating buhay. Minsan kaya hindi ka naka-move on, pilit ka bang tumitingin sa nakaraan. Di ba? Mag-move on ka na. Okay? See? Ito po ang maganda. See, I am doing new things. Now, it's spring up. Sa araw-araw ng ating buhay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa araw-araw na blessing na ipinararanas sa iyo ng Panginoon, bumubukas sa ating mga mata na, hey, don't dwell in the past. Hey, I am doing new things every day in your life. May mga bagay-bagay na ibinibigay ako sa iyo, may mga bagay-bagay na ipinararanas ako sa iyo, nakapako ang isip mo, ang panahon mo, ang puso mo. Nakapako ang puso mo sa mga nakaraan, kaya kahit sinong dumating in front of you, hindi mo na ma-appreciate. Pero actually, ang sabi sa Isaiah, I am doing new things every day in your life. New things. Yung pagbukas, pagmulat ng iyong mga mata, wow, this is another day. Yung nakaraan, nakalipas na yon. This is another day that God has given to you. Napakahirap pong magsaya kung kabit ka pa rin ng multo ng nakaraan. Minsan bumabalik sa alaala mo yun. Kahit gaano man kaganda yung nakaraan. Ang sabi ni Lord sa iyo sa mga oras na ito, I am doing new things day by day. I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Kahit gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan, kahit gaano man kahirap ang iyong pagsubok sa mga oras na ito, hindi ko alam kung anong iniisip nyo. Hindi ko alam kung hanggang saan ka at kung kailan at anong panahon ka bibigay. Hindi ko alam kung kailan ka susuko. Maaring you smile at me, maaring you look at me, but this very message ay, wow, tagos sa'yo te. Because I'm about to give up. Actually, kaya ako nagsimba ngayon. This is my last Sunday before I say goodbye to this broken world. Woo! Mayroong ganito. Sige, sa huling pagkakataon, magpe-pray ako, magsisimba ako. Dahil gusto ko nang magpaalam sa mundong ito.
Mundo na puno ng paghihirap. Mundo na puno ng hinagpis. Mundo na puno ng sakit. Before I say goodbye in this world, sasabihin ko, last na to. The reason why God brought you here, because God is speaking to your very heart this afternoon. Bukas paggising mo, it is another day that God has given to you. Expect something good and great things will gonna happen to you tomorrow as you open your eyes. Yung suddenly after hearing this message, mawawala yung sakit and excited ka sa pagdilat at pagmulat ng iyong mga mata at sasabihin mo, wow, ito yun. Ito yung narinig kong message. Ito yung narinig ko sa pastor. Ito yung message ni Lord. Maaring hindi na kita makita. Maaring ang mga stay in after a month ko ulit makita. But you know what? The reason why God brought you here in this very place, upang maintindihan mo at maunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Don't give up! Sabihin mo sa katabi mo, don't ever give up! Don't give up because nakaka-excite ang araw-araw na ginagawa ng Diyos sa ating buhay na sa pagmulat ng iyong mga mata, wow, Lord, it's another day. It's another day of blessing. You know what? Ang layunin ng dyablo, ang layunin ng magnanakaw, referring to Satan, is to steal, kill, and destroy. Pag may nagdi-destroy na sa'yo, eto na si Satanas. Pag may nagnanakaw na sa'yo, maraming pwedeng nakawan sa atin, hindi ba? Hindi lang pag-ibig. Pwede kang nakawan ng joy, ng happiness, ng hope, ng vision, and everything that God has given, ng excitement. Hindi ka na ganun ka-excited sa buhay. Hindi ka na ganun ka-excited na makita ang church. Hindi ka na ganun ka-excited na makita ang mga taong kapwa mo naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na ganun ka-excited sa buhay. Sera. Whatever will be, will be. Sige. By the way, ang buhay ko ay totally routine lang. Napansin nyo ba yon? Maboboring ka talaga kung ganito mo lang tinitingnan ng buhay. Matutulog. Gigising. Magpi-Facebook. Magtatrabaho. Hindi pala, habang nagpe-Facebook. Nagtatrabaho. Habang nagpe-Facebook. Nagpe-Facebook. Habang nagtatrabaho. Di ba? Di ba? Part of life na yun di ba? Nagko-complain ka. Nasubukan nyo na bang mag-complain? Na wala namang bago sa newsfeed ko. Yun at yun na lang din. Paano ka? Minuto kang nakatutok. Sagap mo lahat. Sabi ko, yung asawa ko, wala tong political views. Aba, minsan pag nag-breakfast kami, nag-uusap kami, politician na rin. Kinakampanya na rin si BBM. Sabi ko, kasi nga, ito yung napipid. Ito yung napipid ng mundo. Ito yung napipid ng Facebook. Di ba? I'm sorry, I'm not against kay Kiko. Pero, pinipid ng social media, galit ka na rin kay Kiko, galit ka na rin sa mga politician. Because you're focusing on other things in your life na hindi ko naman sinasabing, walang kabuluhan ito. It's good na may alam tayo sa political views. Pero kung dito tayo magpo-focus, it kills us! It destroys us! Hindi ba? Ang daming mababait na politiko, few months from now. Grabe. Nagdo-donate ng mga bato-bato, nagdo-donate ng mga kanal, ng kalye, ng basurahan, ng kung ano-ano, basketball court, lahat ng kailangan mo. Pag may namatay, nagdo-donate ng kabaong. May libreng 1,000. Sabi ko, wow, grabe, politiko lang pala ang magpapaalis ng COVID sa Pilipinas. Wala nang COVID sa Pilipinas. Election lang. It kills us. But the Lord says,
I come that you may have life and have it full. Sabihin nyo nga po ng malakas, full. Yung sagana, umaapaw, sapat at higit pa. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Ganyan kalawak, ganyan kalaki ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Hindi ka lang basta-basta pagpapalain. Pagpapalain ka niya ng lubos-lubos, higit sa iyong pangangailangan. Don't ever give up. Again, forget the former. Kalimutan mo na yan. Kahit gaano ka bango yan. Kahit gaano ka kinis yan. Kahit gaano ka pogi. Kahit gaano ka... Totoo, mahirap mag-move on. Mahirap. Pero, kung maiintindihan mo na kahit gaano kahirap mag-move on, the Lord is offering to you another day, new things, new beginning, panibagong simula, panibagong start, panibagong blessing, every day, every minute of your life. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi po pwedeng walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Every single second, it counts. May ginagawa ang Diyos. Amen. Yes. Kaya, every single second, tagumpay ka sa Panginoon. We need to understand that God is far more interested on our future than on our past. Ayokong pag-usapan ng inyong nakaraan. Sabi ni Lord, hindi ako interesado sa inyong nakaraan. Interesado ako sa future. May magandang bagay na nakalaan sa iyo ng Panginoon. Expect something good we're going to happen. Kaya kahit sabihin nila, corny sa church, boring sa church, mga ipokrito ang mga nasa church, pipiliin ko pa rin na nasa church. Because God reveals Himself every time that I come to church. Every time I worship. May revelation personally ang Panginoon. But you know what? During praise and worship, yung sama-sama tayong umaawit, nakikita ko ang bawat isa, may ngiti sa ating mga labi, kahit na hirap-hirap, pero at least we try to smile. At nagkakapunit-punit yung rooftop. Kahit minsan wala sa tono yung kanta, may revelation eh. may revelation sa Panginoon. But you know what? God is more interested on your future. Kaya marami po ako nakausap dito, ang pangit ng past. May niloko, may pinagsamantalahan. May pinaasa. May pinangakuhan. Di ba? May iniwan. Sabi ni Lord sa'yo, tigilan mo na yan. Importante sa akin kung paano mo mararanasan ang blessing ko sa araw-araw. Palakpakan natin sa inyo. The only person that can ruin your life. Sino? You. Kaya minsan, makikita mo ang iyong sarili. Bagsak. Narinig ko yun, sister. Hindi ko na lang inulit. Tenga ko, narinig ko. Okay. The only person that can ruin your life is you. Minsan napaka-miserable ng iyong buhay. At pinipilit mong isisi ito sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pinipilit mo itong sisihin sa mga taong nanloko sa iyo, sa taong mga nangako sa iyo, sa taong nangmolestya sa iyo, sa taong gumawa sa iyo ng hindi maganda. Sinisisi mo sa kanila. Pero kung babalikan po natin yung passage kanina, oops!
forget all the past. Because God is doing new things. I am doing new things to you every day of your life. Look at me. Kaya ka lugmok. Kaya miserable ang iyong buhay. Hindi mo tinulungan ang iyong sarili na makabangon. And the only ikaw sana ito kakampi mo yung sarili mo. Tanggap mo yung sarili mo kung sino ka, anong pinagdaanan mo, kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka kahirap, kahit gaano ka miserable, kahit napakamaling desisyon ang ginawa mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos. The most important thing, tanggap mo yung sarili mo. Kasi walang ibang nakakakilala sa iyo. Hindi ang katabi mo, hindi ang kaibigan mo, hindi kasama mo sa trabaho, hindi ang magulang mo, hindi asawa mo, hindi ang kapatid mo, hindi ang pinakamamahal mo sa buhay. Ikaw mismo. Kilala mo ang sarili mo. Ang mahirap nito, pag hindi mo nakilala ang sarili mo, haharap ka sa salamin. Sasabihin mo sa salamin, sino ka? Hindi kita kilala! Mahirap na yun. Mamaya, pagbalik niyo po sa bahay, harap po kayo sa salamin. Honestly, ako po, lagi kong ginagawa sa cellphone. Every time I'm down, every time I'm depressed, every time I about to sisihin ko yung sarili ko. O-open ko na yung camera ko. Kahit nasa sakyan ako, Sunny, I love you. Sino ka man? Ano man ang ginawa mo, ano man ang desisyon mo, I love you. I understand you. Because God, Sunny, mahal ng Diyos yan. Mahal ka ni Lord, Sunny. Nagkamali ka man, mahal ka ni Lord. This is a time na marirealize natin na huwag kang papayag na sisihin mo yung sarili mo. Dapat kakampi mo yan. Nobody can ruin your life without your permission. Inalaw mo kasi na ma-invade ang iyong privacy. Inalaw mo kasi na pag-usapan ka. Inalaw mo kasi na pumasok sila sa personal mong buhay. Pinayagan mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Huwag kang papayag sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sirain ang kredibilidad mo. Masira man nila. Pero huwag kang papayag sa iyong isipan na aagree ka sa sinasabi nila na ikaw ay miserable. Ikaw ay walang kwenta. Ikaw ay walang value. Pagharap mo sa salamin, kung tingin nila sa iyo ay pusang muning, pusang kiting, pagtingin mo sa salamin, you are a lion. Nasubukan nyo na bang humarap sa salamin na, wow, this is Sunny Boy. No one can ruin my life. You have a choice. Sabihin mo sa katabi mo, you have a choice. Starting today, at the end of this service, you have a choice. The Bible says that the starting point is just to be honest and accept responsibility. Ang isa pong natutunan ko sa counseling, pag ikaw ay nanghingi ng tawad, huwag ka nang sisisi sa iba. Nagkamali ako. Sorry. Responsibilidad ko ito. Ako ang nagkamali. Sorry. Minsan, hihingi tayo ng tawad. Ganito ang ating setup. Alam nyo na yung setup, di ba?
O sige, para matapos na to. Sorry na. Sorry. Pero kung hindi dahil sa'yo, pero kung hindi mo ginawa yan, pero kung hindi ka nagpakita ng motibo sa iba, hindi sana ako nagkaganito, hindi sana kita pinost sa Facebook. Pero sorry. Nagsisisi ako sa sinabi ko sa'yo. Pull up. Sorry. Pero kung hindi mo ginawa yan, kung hindi ka nagpakita ng kasamaan sa ibang tao, hindi ko sana ginawa sa'yo ito. Pero sorry. Right? Sometimes this is a blaming game. Nagsorry ka na nga, okay na sana. Marami po ako na-account sila na ganito, okay na sana. Nagsorry na. Nanisi pa. Paktay. Wasak. Just be honest to yourself. Hindi po ang pag-amin ay kabawasan sa iyong pagkababae at pagkalalaki. Hindi dahil umamin kayo sa isang bagay, hindi mo na. Ang pag-amin ay pagharap sa tamang positibo na buhay. Inilalagay mo lang ang iyong sarili sa posisyon na tama. Kaya tayo na pagsasabihang ipokrito kung minsan. You're just not being honest to yourself. Quote and quote, banal ako. Hindi ko magagawa yan. Pag nagpatawag ng meeting sa church, nauuna ako doon. Pag may service, 12 o'clock ang service, 9:30 pa lang andun ako. Pag contribution, ako ang unang nagtataas ng kamay. Halos alam ko ang mga worship song. Hindi mo ko matatawaran. Taong simbahan today. Hello. I don't care. Araw-araw ka man sa simbahan. It's good. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. The most important thing, hindi man kita makita ng araw-araw sa simbahan. Just be honest to yourself who you are. Ang hirap sa atin, napakasinungaling. Bakit? Kahit sa sarili mo, kinukonvince mo na magsinungaling at binabaluktot mo. Tinatama mo yung baluktot at sinasabi mo sa sarili mo, tama, di ba? Tama? Mag-a-agree naman. Oo, tama. Dalawa na kayong sinungaling. Yung ang hirap mong mag-accept ng katotohanan. Yung sarili mo na nga lang, niloloko mo pa. Ay, paano na? Kawawa ka, day. A man who refuses to admit his mistake can never be successful. But if he confess and forsake them, he gets another chance. Just be honest sa sarili mo. Hindi mo man kayang maging honest sa marami. Kahit sa sarili mo lang. Just be honest. Don't be a great pretender. Amen? It's evaluation time. We need to evaluate all our experiences. Ang dami nating experiences sa buhay. Di ba? Ang dami nyo ng pinagdaanan. Imposible na nabubuhay ka sa mundong ito na wala kang pinagdaanan. Ang dami mo ng pinagdaanan. Ang dami mo ng nalampasan. Ang dami-dami na. But we need to evaluate. Sabi ko po last time sa kausap ko, sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, you need to evaluate. Hindi po pwedeng pinagdaanan mo lang yan, pero walang gustong ituro sa'yo ang Diyos. Merong gustong ituro sa'yo ang Diyos sa lahat ng sirkumstansya na pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi po pwedeng malampasan mo yan, pero hindi mo naiintindihan bakit mo nalampasan yan. Hindi po pwedeng ganun. Lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, kailangan tayo may matutunan.
sa lahat ng experience natin sa buhay. Take an inventory. Ang dami na nating sablay. Ang sabi po ng kaibigan kong bishop, makinig kayo sa aming mga matatanda na pastor. Bakit? Hindi dahil papunta pa lang kami, pabalik na kayo. No. Kundi sa dami na namin pinagdaanan sa buhay na palpak, ayaw na naming danasin nyo ito. You know what? Sa lahat ng sablay, moments sa iyong buhay, let's take an inventory of our life experiences and learn from them. Ang hirap sa atin, yung kahinaan natin at pinagdaraanan natin 20 o 30 years ago, pinagdadaanan mo pa rin. Hindi ka na nag-upgrade. Why? Kasi hindi mo natututunan ang lahat ng eksperyensya at sirkumstansya na dumarating sa buhay. Failure or disappointment can be our friends or our foe. Agree po ba kayo sa mga bagay na ito? Failure or lahat ng failure, pwede mong maging kaibigan yan or pwede mo ring maging kaaway. Pero lahat, even your disappointment, kung magiging kaibigan mo yan, sooner or later, the next round, hindi mo na magiging kaibigan, hindi mo na magiging kaaway yan. Even failures in life, pwede mong maging kaibigan, depende lang sa pagtanaw mo sa buhay na ito. Hindi po tayo exempted sa disappointment. Hindi po tayo exempted sa mga bad people around us. We are not exempted for a bad relationship. Hindi po tayo exempted sa mga mapangsamantalang tao sa ating kapaligiran. You get my point? Hindi po tayo exempted sa failures. Pero kung patuloy mong sisisihan at hindi mo bubuksan ang malayang pag-iisip that even disappointments ay pwede mong maging kaibigan, you determine if failures with your friends or foe by the way you react to it. Kung paano ka magre-react. Kung paano mo titingnan. Galit na galit ka sa isang tao. Look at me. Wala ka nang tiningnan, kundi lahat ng kanyang pagkakamali. Sinubukan mo bang tingnan ang mga kabutihan na ginawa niya sa iyo? Halos papatay ka. Na parang sinasabi mo, walang kabutihang ginawa sa akin ang taong ito. Yes, granted, nagkasala sa iyo ang tao. Pero hindi maaaring puro kasamaan lang ang ginawa niya sa iyo. The reason why pag nakikita mo siya, ranas niyo ba to? Hindi ko nga maintindihan eh. Dahil 44 years old na po ako ngayon, hindi pa ako nakakakita ng kumukulong dugo. Sino po dito nakakita na ng kumukulong dugo? Sabi ko, lagi sinasabi, di ba? Pag nakikita ko yung taong yan, kumukulo ang aking dugo. Hindi ko maintindihan bakit. Paano kumukulo yung dugo sa loob? Galit na galit. Hindi ba? Lahat na ng ginagawa niya, wala nang tama sa'yo. Kasi yaan ang isiniksik mo sa isip mo na walang tamang gagawin itong taong ito sa akin. Tamang duda ka lagi. Pagsasamantalahan niya lang yung kahinaan ko. Hindi ka naman chinichismis. Magagandang bagay na sinasabi sa'yo, pero feeling mo pa rin, chinichismis ka pa rin. Binubuo ka na, ina-appreciate ka na, pero feeling mo pa rin, winawasak pa rin yung buhay mo.
The reason why at the end of the day, wala kang masayang buhay, wala kang masayang journey, because you dwell in the past. Sabi po ni Butch sa awit niya, ewan ko si Butch, hindi siguro. Kalimutan mo na ang nakaraan. See? The Lord is doing a new things. 4 kinds of experiences that God allows or uses to shape your lives. Ano yung una? Personal experiences to shape you. You can be a better person sooner or later sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay. Sa dami ng na experience. May kausap po ako last week, sabi niya, failure ako. Failure ako sa love life. Ang dami-dami kong pinagdaanan. Failure ako sa love life. Hindi ko maintindihan bakit ko ito naranasan. Well, sabi ko sa kanya, failure ka man sa love life. Sa maraming bagay, tagumpay ka. Don't dwell. Small details lang yan. Huwag kang mag-dwell dyan. Ang daming magagandang bagay na ginagawa sa iyo ang Panginoon. Maaaring dito ka hinuhubog ng Panginoon. Whatever experiences you are facing, whatever trials you are facing, maybe a hard people around you, ito yung pagtuturo sa iyo ng Panginoon. Enjoy mo lang. Personal experiences. Pangalawa, education experiences to shape you. Maraming nagsasabi, kaya ganyan yan eh. I'm not, hindi ko naman dinidiscriminate ang walang aral. Pero sinasabi ng marami, kaya ganyan yan kasi walang aral. At ganito ang mga sinasabi ng mga magulang natin pag tayo ay nagkakamali at sumasablay. Ganyan ba ang tinuturo sa iyo sa school? Last night lang. Shem is here. Sabi ni Mayet sa kanyang kay Shemel, hindi ba tinuturo sa school yan? Parang hindi mo natutunan sa school. Right? Remember Shem last night? Hindi ba? Anak, mag-agree. Sinasalang natin yung mama mo. Nagluluto siya. Sige. Okay, sabi mo. Hindi ba? Itinuturo ito sa school. Ang mabuting asal. J-H-J-R G. Kasi 99 ako dyan nung araw eh. Kaya hindi ko na maintindihan. May teacher tayo, si Rhea. Ano? Values education. Di ba? Tinuturo ito na magbuti ka. Si Shemel nung araw, nung bata pa siya, I believe hanggang ngayon, magagalit siya sa iyo sa daan. Hinaharangan niya kami sa daan na ganyan. Pag nasa pedestrian kami at hindi pa red light, huwag kayong tatawid. Harang siyang gano'n. Bawal kaming tumawid. Kasi tinuturo sa school na pag hindi pa red light, huwag kang tatawid. Pagkasabay ko si Shemel nung araw, asar na asar ako kasi hihintayin ko talagang mag-green bago ako tumawid. Maraming bagay na natutunan, tinuturo sa school na you need to obey. At dito ito tinuturo sa school. Spiritual experiences to shape you. Kung kailan ka naging Kristiyano, kung kailan ka lumalim sa Panginoon, tsaka mo naranasan ang mga bagay-bagay na ito. And lastly, faithful experiences. Sa lahat ng mga pinagdaanan po nating sugat na nag-iwan ng marka sa ating puso, ito yung pagkakataon na hinuhubog tayo ng Panginoon. Ask yourself 3 questions. 3 question lang. Ano yung una? Ano ang aking natutunan? What have I learned? What are my assets? And who can help me in times of need, in
times of trouble, sino ang kasama mo? Sino ang kaagapay mo? Thank God, people around us na hindi tayo binitawan in times of pain, in times of tragedy. Pero sa lahat po ng binitawan sa ere, na mga taong inaasahan mo na magtatanggol sa iyo, sakit, di ba? Kung kailan ka nasa bangin ng alanganin diyan ka binitawan. Akala mo sila lang pala ang pa-fall, ikaw rin pala na-fall. The Lord never leave you. The Lord never forsake you. Hindi ka iniwanan ng Diyos sa anumang pagsubok na yung pinagdaanan. Stop! Sabihin niyo nga po, stop! Sabi, stop. Stop what? Having a pity party. Pag nag-isa ka na lang, lagi mo kinakausap yung sarili mo. Wala akong kwenta. Wala akong mararating. Walang nagmamahal sa akin. Walang nakakaunawa sa akin. Walang nakakaintindi sa akin. Puro ka wala. Dumarating sa pagkakataon, sinasaktan mo yung sarili mo. Pinapakain mo ng marami para lumubo ang tiyan mo. Ha? Dumarating ang pagkakataon na sinisisi mo na yung sarili mo. Sinasaktan mo na ang iyong emosyon. Immune ka na sa galit ng iba. Immune ka na rin sa saksak mo sa sarili mo. Sinasabi mo sa sarili mo, wala akong tiwala sa iyo kasi bukas mabibigo ka na naman. Wala na akong tiwala sa sarili ko dahil bukas madadapa na naman ako. Wala na akong tiwala sa sarili ko dahil bukas alam ko magkakamali na naman ako. Ilang beses ka mang nagkamali, kaibigan. Listen to this. Sa Diyos, hindi ka pagkakamali. Patuloy ka mang magkamali. Patuloy ka mang nasaktan. Patuloy kang yayakapin ng Panginoon. Stop rehearsing the past. Ang galing nating tumingin sa nakaraan. Ang galing nating i-rehearse lahat ng dialogue ng nakaraan. Hindi ba? Alalang-alala mo pa. At minsan ina-action mo pa. Wala kang kwenta. Wala akong pakialam. Ahay. Stop rehearsing the past. Lahat ng mga detalye kung paano lumukot yung muka, kung paano alam na alam mo pa, buhay na buhay pa sa alaala mo. Alam mo nga yung segundo kung anong oras ka iniwanan eh. Nakakalimutan mo nga yung birthday ng nanay mo eh. Pero yung minuto na oras ka iniwanan, pag pumapatak, yung 35 seconds, dito ka lumuha. Madaling araw iyon. Nung tumudog ang aking cellphone, tutututut, tutututut. 32:10 pa cellphone mo. Tutututut, tutututut. Ito yung pinakamasakit na matanggap, di ba? Wala kang pagkakamali. Wala kang mali. Ako ang mali. Tatanong mo pa, ano pagkakamali ko? Wala kang pagkakamali. Ako ang mali. Yung mga linyahang ganon, sa madaling araw, tutunog ang cellphone. Talaga namang. Tapos biglang tutunog yung team song nyo nung araw. Ano yung team song nyo? Tears on my pillow, tears in my heart, caused by you. Narinig ko yun, kita mo, kinabukasan, bahid-bahid yung unan mo. Stop rehearsing the past. Sabi nila, see, I am doing a new things every day in your life. Stop regretting the past. Alam mo,
kung hindi nangyari sa'yo yan, hindi ka magiging matagumpay katulad ng tagumpay na pinagdaraanan mo ngayon. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na ikay kapwikuan. Tingnan mo ang iyong sarili na ikaw ay tagumpay dahil kay Kristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Dito po ako magtatapos. Yes. Yes. Kita nyo, ha? Kita nyo. Nilampasan ko na. The way you think determines the way you feel. The way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. Kaya minsan, wala kang makasundo. Kaya minsan, feeling mo, walang makaintindi sa'yo. Nagsimula ito sa lahat sa isip mo. Dinama mo. At ginawa mo. Hindi mo ginagawa ang isang bagay. Kasi nungalingan na nasasabihin mo, hindi ko alam bakit nagawa ko ito eh. Hindi ko alam. Kaya mo nagawa yan. Inisip mo yan. Naramdaman mo. Kaya mo ginawa. Hindi mo ginawa ang isang bagay nang hindi mo naramdaman. At hindi mo inisip. Kaya maiintindihan mo ang mga taong nasa paligid mo kung paano mag-isip. And sooner or later, kung paano mag-act. Tapusin na po natin yung cycle. Start your day to think better sa Panginoon. Let go of those painful full memories of shame, guilt, and other things. How do you do that? Paano mo gagawin ito? Confession. By replacing. Dito po ako magtatapos. Yes. May article po si Bishop Emmy. Ito po ang sabi niya. Success in Christian life is not trying harder, but living smarter. You are blessed and highly favored. Iyan ang katayuan mo sa Panginoon. I am blessed. Sabihin niyo po sa sarili niyo, I am blessed. Mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. Agree ako, sa dami mong kapalpakan, sa dami mong kabiguan, sa dami mong experiences. Hindi ito importante sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya, ano pa ang iyong nakaraan. Kilala ka niya at ikaw ay pinagpala, pinaburan sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pagharap niyo sa salamin, I am blessed and highly favored. Kahit sino pa ako, ang dami kong kabiguan sa buhay, I am blessed. I am always blessed. In case no one can see your worth, always remember that. Sabihin niyo nga po, I am important. I am valuable. I am loved. Sabihin niyo nga po ng malakas, please. I am important. I am valuable. I am loved. You are the one who looks to you with grace. You are His precious child. You are worthy. You are the precious child of God. You are loved. You are important. You are valuable. Importante ka, kapatid. Ito po yung article ni Bishop. Grace is greater than rain. Tandaan, mas dakila ang biyaya kaysa buhos ng ulan. Mas dakila ang biyaya kaysa sa pagsubok. Sa biyaya ng Diyos, maaari mong angkinin at ideklara ang pag-iingat ng Diyos sa iyo at sa iyong buong pamilya. Sa biyaya ng Diyos,
ikaw ay protektado araw-araw. Bumuhos man ang ulan o tumaas man ang baha, hindi ka mapapahamak. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Dumarating sa pagkakataon, you count all your mistakes and experiences. Pero hindi niyan kayang tapatan ang biyaya at grasya ng Diyos sa buhay mo. When you pass through the waters, I will be with you. They will not sweep over you. Tinitiyak niya sa atin na hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi pa niya, I will not forget you. See, I have engraved you in the palms of my hand. Nakaukit na ang pangalan mo sa palad ng Panginoon. Tayo po ito kaya. Can I ask